What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan si General Macanas. Good news mga kababayan, nasampa na ang kaso laban kina Romualdez, Zaldico, Stella Kimbo at mga iba pang kasamahan nila dito nga sa issue ng pag-falsify sa dokumento ng BICAM report. Na ngayon ay nahaharap sa maraming kaso ang mga ito sapagkat kung matatandaan nyo inunahan na nga nila Congressman Ungab, Attorney Vic at PRRD na magsampa ng kaso laban sa kanila. Ngayon sumunod naman itong mga magigiting nating abogado at kongreso na hindi bayaran na nagsampa din dito sa ombudsman. Yari kayo ngayon. Lalo na't pinasasagot ngayon ng korte itong si Tamba within 10 days mga kababayan. Pero bagong lahat, huwag niyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, sa paparating na eleksyon huwag niyo pong kalimutan na straight vote ang Duterte slate, no? Sapagkat ngayon pa lamang pinipeke na itong mga survey vote sa mga social media. Kung kaya naman sa darating na election, tayo'y magbantay ng hindi madaya ng mga bangag. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Ito po, good news. Natapos na pong sampahan ng kaso sa ombudsman sina Speaker Martin Romualdez, Congressman Manuel Dalipe, Elizaldico, Stella Kimbo at iba pa. Ito may post si Dare to Us 2 minutes ago lang niya na-post. Sabi niya, case filed against Speaker Martin Romualdez, Manuel Dalipe, Elizaldico, Stella Kimbo et al. Falsification of legislative documents. Maraming salamat po for finally bringing the fight inside the court. Okay, courtesy of Congressman Alvarez. So ito, nandyan na yung kopya ng kaso na naisampa. So basahin ko lang Republic of the Philippines, Office of the Ombudsman, Quezon City. Pantaleon C. Alvarez, James Patrick Romero Bondok, Ferdinand S. Topacio, Diego L. Magpantay, and their personal capacity for us in behalf of Citizens Crime Watch and Virgilio R. Garcia. Sila yung complainants for falsification of legislative documents, Article 170 Revised Penal Code, 12 counts and violations of sections, maraming section, RA 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act versus, ito yung nakasuhan, Martin Romualdez, Manuel Jose Dalipe, Elizaldico, Stella Luz, A. Kimbo, John Doe, and John Dos, etc. So maraming hindi na pangalanan. Sige, come on. Yan, okay na. John Doe and John Dos, respondents. Okay. Republic of the Philippines, Quezon City, joint complaint affidavit. Yan na, nag-affidavit na sila. So, ang kasong ito is nagmula doon sa blank items sa BICAM report. So, talagang maraming salamat po. So, dalawang grupo po itong nag-file ng reklamo o kaso. Ang nauna, yung grupo ni Attorney Vic Rodriguez at Congressman Ungab at iba pang abogado, petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court para i-declare na invalid or unconstitutional ang 2025 budget. Ang basihan pa rin yung blank BICAM report. So, umaksyon na ang Korte Suprema, pinapasagot na ang Kamara, Senado at ang Executive Secretary. 4 days na lang ang nalalabi sa kanilang time period kasi 10 days sila, within 10 days dapat makasagot sila. Ang alam ko, naka-6 na araw na, 4 days to go. Gugulong na po ang hustisya doon sa Supreme Court. So ito naman, panibago. Falsification of legislative documents. I don't know kung
I think criminal case, graft and corruption. Kasi sa ombudsman ifinal eh. So, 4 na kongresista, isinama si Congresswoman Stella Kimbo plus yung John Dos and John Do. Ibig sabihin, mga staff siguro. Kung sino yung... So, dito na talaga. Ang labanan na isa korte. Korte na. Mm. And to me, dahil ombudsman, makakaasa po tayo ng mabilis na aksyon ng ombudsman. Ako, satisfied ako sa performance ng ombudsman and of course, ang Supreme Court. So, anong reaksyon ng House leaders tungkol nito? Ano daw? Diversionary tactics daw ng kampo ni Duterte. Inililihis daw yung tunay na issue. Nagsalita nito si Congressman Kongkon ng Salva. Paanong diversionary tactics yun mga kababayan? Iakarapatan ng taong bayan na malaman kung bakit ganito ang dokumento ng bilyon-bilyong pondo. Malaking pera involved dito, daang-daang bilyon. Kaya't hindi patatahimik talaga ang ordinaryong mamamayan sa mga kabangagang ginagawa nyo, tambali sa bungit. Zambales. Inililihis daw ang tunay na issue yung yung impeachment. Ganon din ang sabi ni Atty. Vic Rodriguez, ito daw impeachment, diversionary tactic din kampo ni Romualdez para malihis sa tunay na issue itong 2025 national budget, yung blank BICAM report. Okay, so, yan na. Gumulong na po ang hustisya. To me, walang diversionary tactic itong ginagawa ni Citizens Crime Watch. Ang galing dahil mayroong NGO na na-involve at sinuportahan ng mga abogado. Salamat, Attorney Topacio, Attorney Jimmy Bundok, and of course, si Congressman Alvarez, ang alam ko, abogado din ito. Correct me if I'm wrong. So, gumugulong na po ang hustisya. Sa impeachment naman, wala. Tahimik muna tayo dahil hanggang June 2 pa. May nabasa akong article kanina, isang law expert, yung dating abogado ni late Chief Justice Corona, Attorney Salvador, sabi niya, hindi daw pwede, sabi ni Attorney Salvador, nagdaan na ito ng impeachment case, hindi daw pwede i-transfer ang impeachment na ito from 19th Congress to 20th Congress. Pareha sila ng sinasabi ni Attorney Romulo Macalintal. Dapat daw ito dalhin sa Korte Suprema para ang Korte Suprema ang mag-decide once and for all kung pwede pang ipasa sa 20th Congress. Ibig sabihin, baka walang saysay itong impeachment nila kay BP Sara kasi gahol sila sa oras. Paano nila gagawin na 12-0? Yun ang delikado. Kung tutuhanin nila yung 12-0, I don't know anong gagawin nila. Kaya bantayan po natin ang ating mga balota sa eleksyon sa Mayo. Okay, ito pa, hindi pa na-factor yung impeachment ni BP Sara. Kasi January 18 to 25, wala pang impeachment na nangyari. Ngayon, in-impeach nila si BP Sara. Ano sa tingin nyo ang sentimento ngayon ng karamihan? Lalo na yung 32 million na bumoto kay BP Sara. Galit. Ang sentiment niyan is para maligtas natin si BP Sara, iboto natin ang mga kandidato na i-endorso ni PRRD. So, to me, ang tingin ko ngayon, correct. Dahil sa ginawa nilang impeachment ni BP Sara, mas lumakas ang kandidatura ng mga aliado ni PRRD. Kagaya ni Atty. Vic Rodriguez, at Congressman Marcoleta, sino pa yung mga aliado nila? Bundok, Hinlo, Willie Ong, Pastor Kibuloy. So, palagay ko, marami pang magbabago itong survey result na ito. Hindi pa ito, baka abutin niya ng 6-6. So, importante mga kaibigan, ngayong nandyan na yung impeachment, importante na maraming mananalo na senador na tutulong o boboto ng acquittal ni BP Sara. Kaya kung ako ang iyong tatanungin, bago ko i-finalize, ito bang senador na ito boboto sa acquittal or conviction ni BP Sara? Yun ang una kong tatanungin. Of course, tatanungin ko rin yung kanyang kapasidad, na yung galing,
yung puso niya. Huwag niyong kalimutan mga kababayan na isali sa iboboto niyo itong sina Congressman Marcolita at Attorney Vic Rodriguez na tunay na makabansa, no? At napaka-fair and just pagdating sa mga batas. Yung kanyang kakayahan na maging senador. Yan ang pan. Kaya importante yung maproteksyonan natin, mapanalo natin si VP Sara sa impeachment kung ang hahawak sa kanyang kaso yung 20th Congress. Okay? So, naman natin ngayon ang kongresista ng 2nd District of Misamis Oriental na pumirma sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. So, sa interview ng media sa kanya, sinabi niya na kahit pumirma siya sa impeachment, kaibigan pa rin daw niya sina VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Sige, pakinggan natin ang pahayag nito at bigyan natin ng reaksyon. They're good friends, they're from Mindanao. No? Yan. They're good friends, they're from Mindanao. Si Dutong Boy, si former President Rodrigo Duterte. Kami po ni Vice President. We will always be friends. After the impeachment, successful impeachment or not, I will still consider her a friend. Hindi naman pwede mong umantala sa impeachment. They're friends, they're good friends, they're from Mindanao. No? They're good friends, they're from Mindanao. Si Dutong Boy, si former President Rodrigo Duterte. Kami po ni Vice President. We will always be friends. After the impeachment, successful impeachment or not, I will still consider her a friend. Hindi naman pwede mong umantala sa impeachment. They're friends, they're good friends. Ay, nako. Mindanao. No? They're good friends. Hindi pwede mahuman ang among paghigilay. Our friendship does not end after the successful impeachment. Pumirma siya. Yung sinasabi niyang Mayor Dongkoy Imano, tatay niya yon. Ito, si Congressman Imano, 2nd District of Ang tatay niya, matagal na naging mayor ng Cagayan de Oro. Saludo ako dito kay Mayor Dongkoy Imano. Kaya may nabasa akong post na itong anak na ito, Congressman Bambi Imano, is a disgrace to his father, Mayor Dongkoy Imano. At klaro sa Northern Mindanao na yan si Mayor Dongkoy Imano, the late Mayor Dongkoy Imano at PRRD, magkakaibigan talaga yan, mga Mindanaoans. Sila yung original na PDP laban together with the former Senator Aquilino Pimentel. Mga PDP laban original. Yan, mga Imano, Pimentel, Duterte. Yan. So, paano mangyari yon? Siguro, on the part of Congressman Imano, tingin niya kay VP Sara, tingin niya kay PRRD, kaibigan pa rin niya sila. Ang tanong, si VP Sara, PRRD, anong tingin nila sa mga kongresista na pumirma sa impeachment? Correct. Nako, Mga balimbing, no? Mga manggagamit. Handa kayo kay VP Sara, ibang usapan ito. Tinuturing ba silang kaibigan ni VP Sara itong pumirma ng impeachment laban sa kanya? Ano sa tingin nyo? Pwede ba yon kay VP Sara na kaibigan pa rin? Okay, sa Misamis Oriental, Misamis Oriental, including Cagayan de Oro, may 4 na kongresista yan. Ang 3 pumirma. Ayan, Imano, Congressman Onabia, Congressman Lordan Suwan. Ang hindi lang pumirma, si Congressman Rufus Rodriguez. Nako, itong 3 pumirma, kawawa, dyan sa Misamis Oriental. Itong 3 ang pumirma, nag-issue na ng statement, joint statement nila, na nagpapaliwanag bakit sila pumirma. Okay? Kaya lang ang mga taong bayan, karamihan sa nababasa kong comments, wala pa rin. Hindi tinatanggap yung paliwanag. Lalo na si Congressman Lordan Suwan na napilitan na lang humingi ng apology for signing the impeachment complaint. Ang rason niya ayaw daw niyang makonsider na ayaw daw niyang makonsider na oposisyon. Kasi kung oposisyon siya, wala na yung budget, nahihiya o mahihirapan na siyang maka-request ng pundo para sa kanyang constituents. So, si Congressman Rufus Rodriguez, matagal ng kongresista ito, yan, namamayagpag sa Misamis Oriental. Ang daming pumupuri sa kanya at tingin ko,
siguradong panalo itong si Congressman Rufus Rodriguez sa Cagayan de Oro City. I don't know kung magre-re-elect ba siya o asawa niya. Ano? Basta, mabangong mabango si Congressman Rufus Rodriguez sa Cagayan de Oro at Misamis Oriental. Habang itong tatlo, Congressman Bambi Mano, Unabia, and Lord Dansoan, medyo alanganin. Ang mga post, ang mga comments na nababasa ko, talagang negative para sa kanila. Sa Bukidnon naman, nako, namamayagpag din si Congressman Jose Maria Subiri Jr. Dating gobernador ito ng Bukidnon at kaibigang matalik ni PRRD, kaya saludo ang maraming taga Bukidnon kay Congressman Subiri dahil pinatunayan niya na tunay ang pakikipagkaibigan niya sa mga Duterte. Kaya siya lang, si Congressman Subiri lang ang hindi pumirma na kongresista sa Bukidnon. Yung tatlong kasama niya sa 4 kasi na distrito ang Bukidnon, ang tatlo pumirma lahat. So, ayun. So, isa pa, yung Dinagat Island na kongresista, Congressman Ecleo, yung viral ngayon na nag-walk out, itinapon ang microphone at sinigawan ng sign pa more. Yan ang mga kongresista na mga viral ngayon. Okay, pag-usapan natin ngayon ang latest survey ng Pulse Asia. Sino-sino yung 12 senators na pumasok sa Magic 12. Ang survey ito ay ginanap January 18 to 25. 2025. So ito post ng Voice of Filipino, isinare niya ang News 5 Digital. Okay, bago ko basahin ang resulta, matatandaan natin mga 2 weeks ago siguro sa convention ng Partido Federal ng Pilipinas, ang Pangulo sinabi niya na ang kanilang adhikain is 12-0. Kasi ang pinakamagaling, pinakamalalakas daw na kandidato nasa kanila. So 12-0. So, ano bang imposible? Paano ka magkaka 12-0 sa isang honest, orderly and peaceful election? Pwede ba 12-0? So ito, survey ng Pulse Asia, isa sa mga credible, pinagkakatiwalaan ko na survey group Pulse Asia, wala. So, tingnan natin ilan sa administration candidates ang pumasok. Okay. So, number 1 pa rin, Congressman Tulfo, 62.8%. So, very consistent. Pumapangalawa, Senator Bongo. Wow, Malasakit Center. 50.4%. Pangatlo, Tito Soto. 50.2%. Pangapat, Ben Tolpo, 46.2%. Panglima, Pia Cayetano, 46.1%. Pang-anim, Senator Bong Revilla, 46.0%. Pang-pito, Senator Amy Marcos, 43.3%. Pang-walo, Ting Lacson, 42.4%. Pang-siyam, Willie Revillame, 41.9%. Pang-sampo, Senator Bato de la Rosa, 41.2%. Pang-11, Mayor Abby Binay, 41.1%. And number 12, Manny Pacquiao, 40.6%. So, yun po ang Magic 12. So, ilan ang pumasok na tagalabas? Yung hindi kasama sa bagong alyansa. Bongo, Willie Revillame, Bongo, Ben Tolpo, Willie Revillame, Bato de la Rosa, 4. Pwedeng panglima si Senator Amy. Bakit? Wala na. Identified na si Senator Amy na alyado ng mga Duterte. Diba yung sa impeachment? Merong mga suggestion na dapat i-inhibit o wag isama sa impeachment trial ang 4 na senador na kilalang-kilala pro Duterte. So, sino yan? Yun.
Naku, wag na. Puro mga luma na lang ang mga nasa poll survey ng mga yan. Bakit hindi natin subukan na maiba naman ang maupo sa Senado, mga kababayan? At huwag kalimutang i-street vote ang mga Duterte Sleep para naman mardama naman natin ang pagbabago, hindi yung paulit-ulit na lang na sina Tito Soto, Manny Pacquiao, Binay, no? Pero wala namang nagagawang maganda sa ating bansa. Para nauupo lamang sila para sumahod. Bongo, Bato, Padilla, Senator Amy. Kaya, to me, considered ko na si Senator Amy na lumabas na siya sa administration ticket more on independensya or pro Duterte. Kaya, ang resulta dito is 7 lang ang pumasok sa kanila, 5 ang taga-labas. So, paano yan? At yun na nga no mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.